Sa usapin ng EJK, binuksan ng muli ng Philippine National Police ang investigasyon kaugnay ng higit 100 kaso umano ng extrajudicial killings sa Davao, partikular na sa ilalim ng pamumuno ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating Police Director sa rehiyon. Ang senador pinasabpina na para humarap sa investigasyon. Ngunit paglilinaw naman ng DILG, walang kaugnayan ng investigasyon ng PNP sa similar na kasong iniimbestigahan ng ICC. Narito ang balita. Inatasan na ng Department of Interior and Local Government of Philippine National Police na buksan ng muli ang investigasyon kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa anti-drug operations sa Davao Region. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, saklaw ng investigasyon ng higit 100 kaso ng umano'y EJK na naganap sa Davao, kabilang na ang mga naging findings ng House Quad Committee para sa similar na EJK inquiry. Nitong Lunes, nag-issue na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang personal siyang padaluhin sa investigasyon. Kaugnay ito ng mga umano'y EJK na naganap sa panahon ng panunungkulan ni de la Rosa bilang Davao City Police Director at Regional Director. Sa kabila ng issuance ng subpoena, nilinaw ni Rimulya na hindi ito arrest warrant laban sa senador. And I assure you there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Wala rin daw kaugnayan ng investigasyong ito sa kasalukuyang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan isa si De La Rosa sa mga pinangalan ng co-perpetrator sa kaso. Dagdag niya pa, anumang resulta mula sa investigasyon ay hindi rin ipadadala sa ICC at nanindigang hindi nakasapi ang Pilipinas ng Rome Statute. It is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Sa gitna naman ng muling pag-ugong ng mga balitang mayroon ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa, iginiit ni Rimulya na wala pa silang impormasyon kaugnay nito. Wala pa rin aniyang impormasyon patungkol sa napapabalitang red notice kay De La Rosa mula naman sa Interpol. Ang napapabalitang arrest warrant, pinabulaanan na rin ng ICC. Nakasalalay pa raw sa pagtugon ni De La Rosa sa subpoena ang mga magiging sunod na hakbang ng PNP kaugnay ng investigasyon. Ito ay sa gitna ng mga agam-agam kung sisipot ba si De La Rosa na matatandaang mula pa noong Nobyembre hindi pumapasok sa Senado. Kaugnay nito, mayroon na aniyang iba pang mga individual na posibleng maging parte ng investigasyon, ngunit hindi na muna ito pinangalan ng ahensya. Sa ngayon, layon daw nila na unahin muna ang nasa pinakatuktok ng issue. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.